Ang 5th generation warjet ng Russia na Su-57 o ang tinatawag ng NATO bilang ang aircraft na Pelon. Ano-ano ang pinagdaanan ng Russian stealth jet na ito bago nga ito pinal na makapasok para sa serbisyo ng hukbong panghimpapawid ng mga Ruso. At isa pa ay bakit nga ba sinasabing takot ang Moscow na i-deploy ang warjet nilang ito papunta sa matinding bakbakang nagaganap sa bansa ng Ukraine? Tara mga kataps, talakayin natin yan sa video na ito. Sa huling bahagi ng dekada 70 ay binalangkas na nga ng Soviet Union ang ilang mga pangunahing requirements para naman sa mga bubuuin nilang next generation fighter na inaasahan ngang e-entra sa serbisyo pagdating ng 1990s. Isa sa mga hinihiling ng USSR noong panahong iyon ay kailangan ngang makabuo sila ng isang multifunctional fighter na dapat din ay nagtataglay ng mga katangi-tanging advanced ground attack capabilities. Dahil nga dito ay dalawang branch ng programa ang naitatag at ito ay ang para sa MFI o multifunctional fighters at ang isa naman ay ang para sa mga LFI o light frontline fighter. Sa mga panahon pa ring tinukoy ay ang Russian Defense Company na Mikoyan ang siyang napili para sa mga MFI at kanila na ngang i-develop ang mga MiG 1.44, 1.42. Samantalang ang isa pang kontraktor na Sukhoi Company ay nagsagawa naman ng sarili nilang programa noong 1983 at bagamat hindi naman sila opisyal na partisipante para sa pagbubuo ng MFI ay nagawa pa rin ito na makapag-develop ng ilang mga required technology para nga sa sinasabing next generation fighter jet ng bansa ng Russia. At dahil doon ay naging daan nga ito para mabuo ang forward sweep wing aircraft na S-32 na di kalaunan ay tinawag naman bilang ang S-47. Subalit sa kabila ng naturang mga effort nang dumating ang unang bahagi ng dekada 90, kasabay ng pagkakadissolve ng USSR o ng Soviet Union ay paulit-ulit ngang na-delayed ang naturang programa para sa mga MFI. Ito ay sa kadahilanan na kinakapos na talaga ang pondo para sa mga nakahaing proyekto. Ang mas masama pa nga ay hindi lang ang mga binubuong MFI na nakatalaga sa Mikoyan Company ang siyang nabinbin, kundi pati na rin ang project na Su-47 na dinedevelop ng kumpanyang Sukhoi ay kasama rin ngang kinansela ng Russian Ministry of Defense. Pero makalipas ang ilang mga taon ay muli namang nag-initiate ang depensa ng mga Ruso ng tinatawag na PAKPA o may ibig sabihin na Prospective Aeronautical Complex o Frontline Air Forces Program na ayon pa rin sa Russian minister ay supposedly mas moderno at tiyak ngang mas affordable na alternatibo kaysa sa mas luma at naunang mga kinansel na konsepto. Subalit, ang pinakapakay talaga ng bagong programang inilatag ng depensa ng Russia ay dahil na rin sa kinakaharap na financial struggle ng kanilang bansa noong mga taong 1999. Kung kaya't ang pinaka-main goal ng programang PAKPA ay ang makapag-produce ng iisa lamang o single multi-role 5th generation fighter na siya namang maaaring ipalit sa dalawang Russian warjet kabilang na ang Su-27 pati na rin ang kanilang mga MiG-29. Kung kaya't sa ikalawang beses dahil na rin sa panibagong programa ng gobyerno ng mga Ruso ay muli ngang nagkakompetensya ang dalawang Russian defense contractor na Mikoyan at Sukhoi. Habang ang Mikoyan ay bumuo ng tinatawag na E-721, ang kumpanya naman ng Sukhoi ay nag-develop din ng mas malaking unit na may pangalan namang T-50 na siya din ngang internal designation para sa kasalukuyang mga Su-57 na pagdating naman sa panig ng NATO ay tinatawag din nila bilang ang warjet na Pelon. Sa pangalawang kompetisyon ngang nabanggit, year 2002, ay tinalo dito ng Sukhoi ang Mikoyan at ang kanilang proyekto ang siyang napili ng Lead Design Bureau na nakatalaga para sa bubuuhing bagong fighter jet. At makalipas ang 2.5 taon ay tuluyan na ring inaprubahan ng Defense Ministry ng Russia ang naturang conceptual design.
Kasabay ng pagdadagdag o pag-increase ng government funding ng Moscow sa panahong iyon ay nakarating din sa pinali ang development stage ng programang PAKPA. Kung kaya't sa wakas ay dito na nga rin nila mauumpisahang magbuo ng kauna-unahang prototype ng kanilang inaasam na 5th generation warjet. Subalit matapos ang unang stage taong 2007 ay bigla namang pinospond ang naka-schedule sanang unang pagpapalipad sa mga prototype na T-50 sapagkat nakaranas ito ng ilang mga unspecified technical problems. Hanggang sa lumipas pa ang dalawa pang mga taon ay inamin din mismo ng nooy tumatayong Russian Air Force Commander-in-Chief na si Alexander Selin na hindi pa rin nga nila nariresolba ang ilang mga problema na may kaugnayan sa makinang ginagamit o gagamitin ng mga T-50. Sa paggugol pa ng mahigit isa pang muling taon ay buti na nga lamang sa kabila ng napakaraming delay ay natuloy din noong taong 2010 buwan ng Enero ang kauna-unahang successful flight test ng binuong unang prototype ng mga T-50. Matapos ang nasambit na maiden flight, bagamat may kabagalan, ay patuloy namang umusad ang programa hanggang sa sila ay makabuo na rin ng nasa 13 prototype na kung saan ay 10 nga dito ang nakalilipad at 3 units naman ang hindi. Ang nasabing 13 units na prototypes ay nakahanda na ngang gamitin para sa ilan pang mga preliminary flight tests kasama na rin ang napakarami pang isasagawang mga state trials. Gayunpaman, ang inaasahan nga ng Russia na akala nilang wala nang magiging problema pa ay hindi nga umayon sa kanilang mga ninanais. Bagkus ay nakitaan na naman nga ng napakalaking aberya ang mga T-50, hindi lang ukol sa mga problema habang ito ay dinedemonstrate, kundi lalo na rin nga sa ilang mga naglabasan ditong mga structural cracks. Kung kaya't ang resulta ay kinailangan na naman tuloy na i-redesign ang estruktura ng mga T-50, lalo na ang airframe nito, partikular na ang bahaging buntot, gayon din ang pag-e-enhance sa wingspan at pagdaragdag sa ginamit ditong mga composite material. Sa napakaraming muling isinagawang pagbabago sa katawan ng mga T-50, kabilang na ang ilang mga nangyaring aksidente habang nagsasagawa ng ilan pang mga test ukol dito, kung kaya't lalo ngang tumagal at na-delayed ang pagpepinal sa nasabing programa. In fact, ang inaasahan din sanang ma-i-deliver na ang unang produksyon ng naturang mga fighter jet sa taong 2015 ay hindi nga natupad at naiurong din ito makalipas ang 5 taon, sakto din ng tumungtong ang taong 2020. Bukod sa nangyaring pag-apoy ng makinang nakakabit sa isa sa mga T-50 prototype noong taong 2014 ay ang isa pa nga sa pinakatumatak na aksidente na kinasangkutan ng mga Su-57 ay noon ngang buwan ng December taong 2019 na kung kailan pa naman sana ay sakto nang i-hand over sa Russian military ang isa sa mga unang mass-produce ng naturang mga warjet. Yun nga lang, ang inaasahan sanang final factory trials ay biglang nauwi sa isang aberya o desgrasya na naging dahilan din para nga mag-resign ang nooy tumatayong CEO ng Sukhoi Company. Pero sa panig ng depensa ng Russia, sa kabila ng napakaraming pinagdaanang problema ng inaasam nilang 5th generation warjet, ay kanila pa rin ngang ipinagmamalaki na may kapabilidad umano ang Su-57 na lumipad sa bilis na Mach 2. At kaya din daw nitong lamangan ang tinatawag na 9G's limit o yung pinaka-maximum na G-force ng mga fighter jet na aabot hanggang sa bilang na 9.0. Pagdating naman sa mga armas ay kargado din ang mga Su-57 ng panloob na 30mm autocannon habang kaya din itong magkarga ng 12 mga missile at bomba dahil na rin sa 6 nitong mga internal hardpoints, gayon din ang 6 paulit na hardpoints na nakakabit naman sa external nitong bahagi. Bukod doon ay sinasabing mahuhusay din ang features na nakalagay sa Russian stealth warjet na ito, tulad na lang ng mga advanced avionics na kinabibilangan ng mga powerful radar, ultraviolet missile approach warning system, pati na ang mga electronic countermeasure suite.
Pero ang pinakakatangi-tangi dito ay ang ginawang pag-upgrade sa infrared search and track sensor ng mga Su-57 na siya namang napakalaking maitutulong pagdating sa mga missile targeting at gayon din para hadlangan ang ilang mga isasagawang jamming na magmumula sa kanilang mga kalabang panig. Sa ibang salita ay kaya nga ng Su-57 na bulagin ang mga paparating na missile sa pamamagitan ng tinatawag na modulated laser beam na dahilan nga para malito ang ilang mga heat-seeking projectile. Pero sa kabila ng nabanggit na mga kakayanan ng Su-57 ay hindi pa rin nga mawawala ang issue ukol sa ginagamit nitong makina. Originally kasi ay naiplano na ngang ang ilalagay talaga dapat na siyang magpapagana sa mga Su-57 ay ang latest na SDLA-30 engine. Subalit sa kasawiang palad ay hindi nga fit ang nasabing mga nabuong modelo para dito, kung kaya't dahil nga roon ay napilitan tuloy ang mga designer na gamitin na lang muna ang mas luma pero reliable din namang makina na Saturn AL41 F1. Sa dami ng kinaharap na aberya, lalo na ang ilan pang mga cost overruns dahil sa paulit-ulit na pagsasaayos sa mga pelon, kung kaya't hanggang sa ngayon nga ay sa tinatayang 21 unit na mga nabuong Su-57 ay wala pa nga sa isang dosena dito ang maituturing na fully operational. Bagamat kahit masyadong mabagal ang pagpoproduce ng Russia sa kanilang mga 5th generation warjet ay makikita ngang hindi pa rin tumitigil ang mga Ruso na patuloy na i-offer o ibenta ang mga export version nito na Su-57E sa ilan namang mga magnanais na foreign countries. Sa katunayan ay una nang nagpakita ng interest dito ang United Arab Emirates, subalit never naman itong nagtangka na pumirma sa kontrata para naman maiwasan ang sanksyon na maaaring ibigay sa kanila ng United States. Sumunod ay ang bansang Iraq na bagamat napakalaki din ang pagnanais na makabili ng mga Su-57 ay bandang huli ay hindi din naman nagkaroon ng isang opisyal na kasunduan. Matatandaan ding sa pagsisimula ng pagde-develop sa naturang aircraft ay nauna na rin pumirma ang bansang India upang mag-purchase ng ilang unit ng mga Su-57. Subalit bigla nga nitong binasura ang kontrata sa kadahilan ng hindi raw nito na-meet ang ilang mga hinahanap nilang requirements ukol sa avionics, lalo na ang pagdating sa issue ukol sa pagiging tunay na stealth ng naturang binubuong Russian warjet. Kung kaya't ayon sa mga lumabas na report ay tanging ang bansang Algeria nga lamang ang siyang tunay na pumirma sa Russia para sa in-order nitong 14 peraso na mga Su-57E. Pero inaasang sa year 2028 pa bago nga magawa o makuha ang naturang mga order. Sa nakikita ng ilang mga analista ay ang naturang ang pagmamarket ay paraan lamang ng gobyerno ng Russia para nga makabawi sa ilang napakalaking mga nagastos nito sa Su-57. Lalo na nga't hindi din talaga biro ang kanilang ang nakonsumo para lamang makabuo ng isang 5th generation warjet. Sa kasalukuyan namang mga kaganapan, lalo na sa nangyayaring digmaan sa Ukraine, ay marami nga ang nakakapansin na tila yata'y ilag na ilag ang Russia na gamitin ang kanilang ipinagmamalaking stealth warjet kontra sa kanilang sinusugod na bansa. Oo nga't sinabi na ng depensa ng Russia na sa ilang mga operasyon sa Ukraine ay kanila na ngang ginamit ang ilan sa unit ng kanilang mga Su-57. Pero ang suspecha pa rin ng mga eksperto ay gumagamit lamang ng mga standoff missile ang naturang warjet para itira, habang ito naman ay nasa lokasyon na tiyak ngang hindi abot ng mga surface-to-air defense na gamit ng bansang Ukraine. Sa bagay, sa panig naman ng Russia ay tama nga lamang na ingatan nila ang kanilang binuong 5th generation fighter jet. Pero ang punto nga ng ilang mga analista ukol dito ay kung talaga nga raw na totoo ang sinasabi ng mga Ruso ukol sa kapabilidad ng kanilang nangungunang fighter jet, ay tiyak ngang dapat ay kumpiyansa silang lubos na isabak ito sa gera. Lalo pat kung ang plano nga ng Russia ay lumamang agad pagdating sa ere sa una pa lang na bahagi ng digmaan, ay tiyak ngang malaki sana ang gagampanan ditong role ng ipinagmamalaki nilang mga Su-57.
Subalit, dahil sa taliwas ngang naging hakbangin ng mga Ruso, kung kaya nga tuloy ay mas umugong ang mga hinala na kahit na nga sa paglipas ng 2 dekada mula nang ito ay binuo, ay hindi pa rin talaga lubos na handa ang 5th generation warplanes ng Russia para nga isabak sa isang tunay na combat operations. Ang mga ideya at nasambit ngang mga pananaw ay pinatutunayan lamang ng ilan pang mga pag-oobserba at sinasabi ng karamihang mga eksperto. Isa na dito ay marahil ngang nangangamba talaga ang bansang Russia na malantad ang kahinaan ng ibinibida nilang fighter jet sakali ngang ito ay kanila nang i-deployed ng lubos sa teritoryo ng Ukraine. Bandang huli ay nakadagdag din tuloy ang ilang mga basihan upang sa ngayon ay magpatuloy pa rin ang pagbabansag sa mga Su-57 bilang ang itinuturing na pinaka-worst stealth aircraft laban naman sa lahat ng mga stealth jet na meron ngayon dito sa mundo. Kabilang na ang F-22 at F-35 ng bansang Amerika, maging ang Chengdu J-20 Mighty Dragon na binuo naman ng bansa ng China.